So salamat po sa Panginoon kasi binigyan po ako ng pagkakataon upang ipahayag ang salita ng Diyos. Magandang umaga din po sa mga kapatid po nating ngayon lang nakadalo at nakapagpasyal po dito sa ating church from Makabebe. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Nasabi po kanina ng ating mga usher. So bago po tayo mag-umpisa, gusto ko pong basahin muna. Alam po ninyo, mahilig po ako sa sideline. So gusto ko munang mag-sideline dito sa ating Marcos chapter 4 verse 1 to 9. Mabilis lamang po ito at ihanda po ninyo ang iyong sarili. Sabi niya, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig, nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi. Verse 3, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. So mag-stop muna po ako, no? Itap ko binhi, may nabuyaking dalan. Ano ang nangyari? Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Kinuha po yung palay. May mga binhi namang nalaglag sa batuan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang binhing iyon. Ngunit tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. May lantala po. And then next one, ang sabi po niya, palibhas ay hindi ito masyadong nagugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhan, matinik nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Reta po nga tintamong tanim, nang kaya sa samutanan lang dikot, eya kinabi. Ito po yung good news. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa, ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng maraming may tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. So naniniwala po ako sa araw pong ito, yung binhing sinasabi po ng salita ng Diyos ay tutubo sa bawat sa atin at ito ay mabubunga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Our theme for this year 2024 is about the year of fruitfulness. No? Makita po sa atin bilang mananampalataya, yung namumunga po tayo, hindi lang po sa buhay pisikal, maging sa buhay espiritual. Alam po ba ninyo, napakatagal ko na po dito sa Lakmit, more than 2 decades. Pero actually, hindi po ako taga dito. Nakita ko po ang taga Lakmit kung paano po umuunlad ang kanilang buhay. Dito po sa GRCC, nakita ko po talaga, financially, talagang pinagpala po sila ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, nasa team po ako. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay Signs of Spiritual Maturity. Sabihin nga po natin, spiritual maturity. Amen. Yung pong sa human behavior, yung sinasabi nilang matured, nag-i-start po yan sa baby hanggang sa kanyang pagtanda. Pero this time, ituturo ko po sa inyo, ano ba yung mga senyales na ikaw ay matured na sa pananampalataya. Kasi po, no, dahil kung makikita po ninyo, talagang iniikot ko po yung sa Lakmit and even sa mga kapatiran, nakakausap ko po sila, iba-iba po yung level ng kanilang pananampalataya. Amen. So ang ating scripture, makikita po natin sa Efeso chapter 4 verse 22 to 24. And sabi po niya, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagdanasa. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na lilikang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Verse 24, tignan po natin. Ang sabi po niya, napakaganda po ng verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan bilang lumalago sa spiritual maturity,
yung pong verse 24 ang dapat makita sa ating buhay. Ano ba ang ibig sabihin ng spiritual maturity? Tignan po natin. Sabi po niya sa dictionary, sa Google, Pastor Google, spiritual maturity is an ongoing daily relationship with the Lord. Amen. Meron po ba tayong relasyon sa Diyos? Amen. Kasi nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, nag-start na po yung relasyon natin sa ating Panginoon. Sabi pa po niya, one whose whole character, disposition, words, and action emulates the character of Jesus Christ Himself. Ibig po sabihin ng emulates yung kagaya na ng ating Panginoon, yung ating character, yung ating pag-uugali. Next, meron pa po? Ayan, meron din po siyang state of being full developed or adult, the state pack or period of being mature. Ito po yung importante, pakinggan nyo. Sabi niya, maturity is not seasonal. Hindi po daw siya seasonal, but it is a process and illustrated in the human development from infancy to adulthood. Ipapakita ko po sa inyo yung picture from infancy to adulthood. Ayan. So, tayo po, no, bilang tao, ito po yung maturity na tinatawag. Mag-i-start siya sa bata, lumalaki siya hanggang siya sa maging matanda. Pero iba po yung spiritual maturity natin kasi kung makikita mo, 16 senior 17 pero yung mga ugali pa niya na pinaniniwalaan niya ay nandoon pa rin. So tignan po natin ngayon kung pasok po tayo sa mga sinyales na tayo ay nagmamature na spiritually. Amen? Amen. So, number 1, sabi po niya, ito po yung mga sinyales, ha? Sign of spiritual maturity. And sabi po niya sa number 1, we aware of God's holy presence. So, bilang matured na mananampalataya, aware na po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Kanina, nag-praise and worship po tayo, no? Alam po ba ninyo, yung mga lyrics sa praise and worship, ito po ay galing sa Biblia. So, aware na po tayo ng ating Panginoon, ng ating manggagamot, aware na po tayo sa mga pangako ng Diyos. Nararanasan na po natin ang Diyos na kumikilos sa ating buhay. Tignan po ninyo yung Philippians chapter 4, verse 4 and 6. Napakaganda po nito. Ang sabi po niya, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So meron na po tayong joyful trust and confidence in the Lord. Amen. Kung minsan po, no, sa galak po natin, nagiging daluyan po tayo ng pagpapala. Kung minsan, sa galak po natin, kapag nakaranas po tayo ng yung revelation from the Lord, magmamanifest po ito sa pamamagitan ng ating spiritual na pamumuhay. Amen. Sabi po niya, meron na po tayong joyful trust and confidence in the Lord. Malapit siya sa ating buhay. Amen. And then yung sa verse 4, ang sabi po niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Amen. So, yun po yung katuglong po ng joyful trust and confidence. Amen. So, dahil aware na po tayo sa presensya po ng ating Panginoon, may sinasabi po ang verse 6. Ang sabi po niya sa verse 6, do not be anxious anything. Yan. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and mind in Christ Jesus. So dahil nararanasan na po natin ang presensya po ng ating Panginoon, punong-puno ng kapayapaan ang ating puso. Amen. Amen. Aliwa na po itamong itang makuya mo yung anak mo, datang yang alas 10, kakarug na ko, may aksidente yaga lang, o atin yaga lang. Wala na po yon. Dahil nararanasan na po natin ang presensya po ng ating Panginoon, nararanasan na po natin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Praise God. So isa pa, number 1 po yon sa sinyales na tayo po ay nagmamature spiritually. Let's go to number 2. Sabi po niya, we are abiding with God's love. Amen. Ito pong pag-ibig na ito, araw-araw, kapag nanonood po tayo ng YouTube, sa mga nag-aaral, sa mga pastor, sa mga bishop na nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi po maaaring mag-sideline sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, God is love. Unang-una po, ang unang umibig sa atin, tandaan po natin, ay ang ating Panginoon. Saan po nagpapatunay yan sa verse? Sa John 3:16, yung pinaka-verse ng paborito po natin na inibig po tayo ng ating Panginoon, namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig po niya sa atin. Amen. So paano? Paano daw tayo lumakad na mayroong pag-ibig? Sabi po sa unang 1, chapter 4, verse 12, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Nino na po yung may nakit kang Lord. Pero may kasunod yun, sabi niya, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ng Diyos, nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Napakaganda pong verse, sabi po niya, kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang ating Panginoon. Amen. Sinasabi rin ng salita ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Ano po yung sinasabi sa unang 1, chapter 4, verse 7? Mga minamahal, mag-ibigan tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ibigan tayo. Yan. Karetang youth, ne, pota pareho lang kay. Pota aliwayang burida sabihan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Diniin po niya, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Bakit? Ako po, nabe-bless po ako sa mga volunteer workers dito sa ating church. Alam po ba ninyo, 30% of the population po ng ating mga kapatid ay mga volunteer workers. Inialay na po nila yung kanilang buhay sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Amen? So, madali na po sa atin ang maging mabait, masunurin at mapagpatawad. May sinasabi po ang Efeso 4:32, napakaganda. Ang sabi po niya, sa halip, maging mabait kayo. Sabihin po ninyo sa katabi ninyo, mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Ako na lang po, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? So, we are abiding with God's love dahil nararanasan na po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagiging mabait na po tayo, maunawain at mapagpatawad. Amen? Kaya po, no, kung makikita mo, kung matanda na siya, pero hindi pa nagmamanifest po yung salita ng Diyos sa atin, don't worry, sabi po ng salita ng Diyos, binabago po tayo from glory to glory. Kaya po importante talaga na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. And then sabi po sa Efeso 5:1, sabi po niya, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ito po yung kanina nasabi sa meaning ng spiritual maturity. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So nagiging katulad na natin si Jesus sa ating pamumuhay. So pinipili na po nating umibig at magmahal. Amen. Amen. So dito po sa church, every Tuesday hanggang Friday, open po tayo, nag-o-office po kami sa labas. Minsan po, may mga taong pumapasok na lang po dito na naghihingi po sila ng parang solicitation, no? Sabi ko kay Almar, dapat ata nakasara yung sa harap. Hindi. Alam po ba ninyo, kung wala ka lang pag-ibig na nararanasan na galing sa ating Panginoon, di mo po siya i-entertain. No? Pero dahil yung pag-ibig na naranasan po natin sa ating Diyos,
pwede po nating i-share sa kanila. And one time, bago po namin sila binigyan ng pera, kasi sabi po ni Pastora, yung pera, pagkatapos niyang kinuha, wala na, pinag-pray po sila. Amen. So, nagkaroon po ng opportunity kami para ipag-pray yung pong nagsusolicit. Amen. So, yun po, dapat talaga na patuloy pong mag-manifest ang pag-ibig sa atin. And then, sabi po niya sa Efeso chapter 4 verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So ngayon po, bilang mananampalataya at bilang isa sa mga sinyales ng matured Christian, pinipili ang daan ng kapayapaan. Amen. Kanina, kumanta po tayo kanina, Sister Sol, no? May narinig po ako yung kapayapaan. Alam po ba ninyo, kung wala ka pong kapayapaan sa iyong puso, magiging magulo ang iyong buhay. Amen. Pero naniniwala po ako, lahat ng mga sinasabi po namin dito, mga napapakinggan po ninyo, ay inilalagay po ninyo sa inyong puso. Dahil kapag nag-manifest po ito sa inyong mga puso, mararanasan po natin yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen. May natututunan po ba kayo? Amen. Huwag po kayo magariketang pale na miras keng dalan dapat mamungaya po yan. We will now proceed to number 3, spiritual sign. Sabi po niya dito, number 3, we are not attached to this world. Sabi po niya, ang isang tunay na ganap na Kristiyano, umihiwalay na sa sanlibutan at namumuhay ng may kabanalan. Brother Ronnie, sinabi mo, namumuhay ng kabanalan. Alam po ba ninyo, yung kabanalan, hindi lamang po itang, daka pakisabihan, banal ka. Daka atalan, mapali ka. Hindi po yon. Kapag ikaw ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos, pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, ikaw ay banal. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, tayo po ay banal at malinis sa harapan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So bilang mananampalataya, dapat po pagkagising natin sa umaga o sa araw-araw po ng ating buhay, i-confess po natin yon. Ikaw ay banal at malinis sa iyong harapan. Although hindi pa nagmamanifest, it will come to pass. Ang salita ng Diyos ay magrerema po sa ating mga puso. Doon sa kine-care group ko, tinuro ko po iyon. Ang sabi niya, Brother Ronnie, paano ako magiging banal at malinis? Peki patengke pawing asawa ko, peki patengke ka na akong anak. Alam po ba ninyo, hindi po tayo perfect. Nagkakasala po tayo araw-araw. Pero ano po yung sabi ng salita ng Diyos? Kapag nagkasala tayo, sabihin po natin na, I'm sorry Lord na nagawa ko po yon. Pero hindi na po yung pagkakasala natin yung ulit-ulit. No? Kung minsan nagkakamali po tayo. So yun po yun. Palagi po nating ideklara na tayo po ay banal at malinis sa harapan ng Diyos. Amen? So balik po tayo. Sabi po niya dito, ang isang tunay na ganap na Kristiyano ay umihiwalay sa sanlibutan at namumuhay ng may kabanalan. Ano po ba yung sanlibutan na sinasabi po dito? Ibig po sabihin ng sanlibutan, itang gagawan deng makasanlibutan. Amen. Alam po ba ninyo sa ngayon, usong-uso po yung sa YouTube, sa Facebook, iba-iba na po yung mga napapakinggan po natin. Importante po dito na piliin po natin kung ano po yung mapapakinggan po natin. Sabi po sa Hebreo 12:14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. At tinignan ko po siya English sa Hebrews 12:14 din, sa NIV, ang sabi po niya sa English, make every effort to live in peace without everyone and be holy. Sabi po niya, without holiness, no one will see the Lord. Mararanasan ng Diyos kapag lumalakad po tayo ng may kabanalan. Amen. Nanuwa rin gagawa na ng mundo. So dapat eta na po gagawa nita. Amen. Nung eta manala ko ito, ditak-ditak lakota na po itang makamundong
bage. Amen. Alam po ba ninyo, marami ng mga istorbo ngayon, no? Nengkay mag-Facebook ka, mag-isaning metong oras, ingke kang isip, sinulag po ni. Ang importante po dito, kahit na nagpe-Facebook po tayo, wag po nating kalimutan na i-meditate at i-confess ang salita ng Diyos. And then sabi po niya dito, napakaganda po sa Colossus chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Bakit tayo nagbibigay? O tela po bisang sagot. Seryoso na, bakit po tayo nagbibigay? Bigyan ko po ng chicharon yung makakasagot. O, bakit tayo nagbibigay, Sam? Nano ka na? O, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero yung panalangin po ni Brother Paulo kanina, sabi niya, if we will give our tithes, you will open the window. Sabi po niya dito, iniisip na natin ang mga bagay na panlangit. Amen. Bakit? Kasi nag-i-invest ka doon sa mga bagay na panlangit. Alam po ba ninyo, yung mga tithes and offering na yan, kapag hindi po ninyo binigay sa Panginoon, magastos lamo rin po din. Pero kapag nagbigay ka sa ating Panginoon, meron ka ng mga bagay na panlangit na ginawa sa Kanya. Amen. Tapos ang sabi po niya sa Filipos, wala po dito, no? Ang sabi po niya, dapat maging laman ng ating isip ang mga bagay na totoo, marangal, malinis at kaibig-ibig. Hindi ko po sinasabi araw-araw, minuminuto na ang ating pag-iisip ay ituon po natin. Pero sabi po ng ating Panginoon, as much as possible, ituon natin ang mga bagay na may katotohanan. Amen. Amen. So, syempre po kay Barrio Tamune, naman po mila ko itang na kay makipagmarites kandita, kita ka rin ang pong makanyan. Pero but then, wag po nating kalimutan talaga yung mga bagay na iniisip po natin dapat yung mga nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Sabi po niya, isaisip ang mga bagay na panlangit or mga bagay na panlangit. Kasi hindi ka naman lugi sa ating Panginoon. Mag-invest ka sa mga bagay na panlangit, sure na ibibigay po niya at ibabalik po niya ito. Amen? Sa taga-Roma, na inuulit po nating verse ito, sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So dahil hindi na po tayo attached sa mundong ito, iniaalay na niya ang kanyang buhay, no? Katulad po itong sinabi po ng Romans 2. Ang sabi po niya dito, napakaganda, sabi po niya, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip, no? It's a matter of change of mind lang po, no? Halimbawa, may ginagawa kang hindi naman kalugod-lugod sa Diyos, iwan mo na yan. Makikita mo yon sa iyong pag-iisip. Amen. Praise God. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nasa last verse na po tayo. Last pointer, sabi niya, ito napakaganda po niya. Number 4, we are aligned in God's purpose in our lives. Amen. So, kapag nagke-care group po kami, no, halimbawa sa Kupang, inahawakan ko po mga kabataan, nagre-report po sila sa akin na nagpapasalamat daw po sila dahil mataas po yung grades nila, nakakuha daw po sila ng high honor. Alam po ba ninyo, patuloy ko pong dinedeklara sa kanila, alam ninyo kayong mga bata, meron na kayong good future. Amen. May sinasabi ang Jeremiah. Sabi po sa Jeremiah, bibigyan ko kayo ng itang good future. Keman akayan, pero sa Jeremiah po yon. Amen. So sa mga magulang dito na nagpapaaral, wag po kayong magsawang magpaaral at panay po ninyong dedeklara yung purpose o yung layunin ng Diyos ay mapapasa kanila. Amen. So dito po sa GRCC, napakabuti po ng ating Panginoon. May kakilala po ako ng pamilya, sila'y naglilingkod, magmula nung dalaga pa po sila, magmula nung bata pa sila. Alam po ba ninyo,
good future po sila, nasa green pasture po sila, nasa ibang bansa. Pero hindi po nakakalimutan ng church, naranasan po nila yung magandang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Sabi po niya dito, dapat po naka-align na ang ating mga purpose or gusto sa ating buhay. Makikita po natin yan sa Mateo chapter 5, verse 16. Ano po sabi niya? Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong amang na nasa langit. So bilang mananampalataya, makita ang kaluwalhatian sa atin buhay. Amen. Kapag po kasi nakita sa atin na, ay, aliway, Brother Ronnie, yan, actually po, dati na ako man talagang women kanita, pero binago po ako ng Panginoon. Ano na siya, napakaganda ng kanyang buhay. Alam po ba ninyo, kapag nakikita po ng tao na ikaw ay nagbago, naluluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Nag-glorify po siya. Yan po yung ibig sabihin ng Matthew 5:16. Amen. Sabi po niya, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong amang nasa langit. Halimbawa, mapainyaw ka po, alam po ba ninyo, hindi lang ikaw ang pasasalamatan nung nagbigay sa iyo, kundi pasasalamatan po niya ang Panginoon. Bakit? Naging daluyan ka ng pagpapala. Amen. Tapos, ang sabi po niya dito, paano po natin gagawin para maluwalhati ang ating Panginoon? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ang sabi niya, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Tignan po ninyo ng salita ng Diyos. Maski kanu potang mamangan ka, potang miminom ka, o na anuman kaning kang gagawan, dapat kanu gagawan mo for the glory of God. Amen. So naalala ko po nung every Saturday po, may mga schedule ang ating gardening. Isa po sa member ng ating gardening, meron siyang sariling katulong. Meron siyang sariling, anong tawag dito? Pala katulong. Kasambahay. Mature po ka. Pero alam po ba ninyo, dahil naluluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay, gusto niyang maglingkod, maglinis siya, Kenny. O nang sabi ng Ken, mapanutos ko kano. Siyempre po, nung ala naman mag-lead karela, dabalo po kung naning karelang gawan. O Brother Roddy, naning ka na akong gawan. Siyempre, ilid ko lang, man mapanutos. Amen. So, ililid po natin kung ano yung gagawin nila. Dahil may mga kanya-kanya na pong assignment, pakisuyo mula po retang makalita. Amen. So, tingnan po ninyo, no? Nung tutuusin, iyatin niyang kasambahay, pero ginagawa niya yun. Bakit? For the glory of God. And then sabi po sa taga-Colossus 3:23, sabi niya, ano man ang iyong ginagawa, o na ano man kanyung kaya kang gagawan, pasok ya kaya nitang magmarites. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Alam po ninyo, personally ako, kung minsan, ulit-ulit na mo yung kanakong gagawan. Every Monday, makoko, mag-transact ko, Tuesday, sabi ko din kahit sasabihan ko, Lord, bala mo, ulit-ulit na yung gagawan ko. Pero pinapalahanan po ako ng Panginoon. Sabi niya, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Kapag darandaman ako ng tamad, ng sakit katawan, palagi ko naman sasabihan for the glory of God. Amen. Ginagawa po natin ito para sa Panginoon, hindi sa tao. Amen. Kaya po, salamat po sa Panginoon. Alam po ba ninyo, ine-example ko po itong mga volunteer workers kasi palagi po ako po kasi ang palagi nilang nakikita dahil dito po ako nakatira sa church. So, salamat sa Panginoon. Biruin mo, senior na la pero makapaglingkod la pa kang Lord. So, inspiration po sila sa akin. Yako po, intutunan ninig, at the age of 60, buri ko, magkain na ako, mag-retiro na ako. Pero yung pong mga pastor sa WBC, si Ma'am Lloyda, 68, talagang mag-preach siya pa at niya pang tatal ng care group. Amen? So, bakit? Kasi inialay po nila ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Amen? So, tandaan po natin,
Kapag atin lang pagawa kaya kayo, Brother Ken, for the glory of God. Ne? Hindi sa tao. Amen? So, Sister Sol, pakisuyuyo po, mag-meeting la po rin leaders, nung pwede po magluto kayo. Pero, yung po pakabetsin, gagawin nyo for the glory of God. Amen? Kaya po, ang bawat isa, challenge ko na pwede po kayong mag-chat sa akin, Brother Ronnie, ano kaya ang may tutulong ko? Kaburi ko, Ken, Ano kaya ang may ko-contribute ko? Hindi lamang po physical, no? Pati yung ating, pwede rin po tayong mag-seed sa gawain po ng ating Panginoon. So, tandaan po natin, hindi po nasasayang ang ating ginagawa, no? Ang ginagawa po natin ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Alam po ba ninyo, yung sinabi kong 4 na yun po yung mga sinyales. Mag-checklist po tayo. Sa 4 na sinabi po ni Brother Ronnie, mayroon na kaya ako doon? 2 o 3. Kung mayroon ka na doon, naniniwala po ako na nagmamatured ka na spiritually. Amen? So sabi po ng mga taga-Kolosas, sa conclusion po natin, ang sabi niya, napakaganda. Maturity comes not with age. Sabi niya, ang maturity daw ay hindi lang sa age, sa pagtanda, kung tumatanda ka, but with the acceptance of responsibility. Meron kang gagawin, no? Bilang mananampalataya, yung spiritual maturity, mayroon kang gagawin sa iyong buhay. I will end this for our challenge. Sabi po niya, in order for us to experience season of maturity, Colossus 2:7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Alam po ba ninyo, yung tinuro po ni Pastora, we have to mag-grow rooted. Saan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya challenge ko po ang bawat isa, hindi lamang po tayo pupunta dito para makinig, bagkus isagawa po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. To God be all the glory.